Okay, so nandito tayo sa isang creek mga ka-TH at dito mayroon tong napakagandang history kasi accordingly sa mga lab pointer na nakatira dito, dito doon natin makikita yung isang parang kahon or yung mga konkreto or concrete box. So dito daw dinala. Actually, ang sabi ng mga tatanda, galing daw yun sa ibabaw tapos ikinarga sa isang balsahan. Balsahan yung dyan tawag sa Bisaya. Yun ba yung or kurmata? Yung yan yung ginagamit kapag may yan yung ginagamit sa uma. Okay? Ang dyan ay humahatak dyan is kalabaw. Okay? Minsan meron niyang gulong, minsan may wala. Okay? So dito daw sa part na ito. So tingnan natin itong site na ito. Baka meron tayo dito mapansin na magagandang sign. So dito makikita talaga natin na meron talaga siyang mga formation na kakaiba dito saka dyan sa part na yan. So dito natin makikita yung anchor lock. Okay, so isa siyang bato na may butas na tumagos sa kabila. Yung kanyang direction ka-TH o kanyang tinuturo doon sa may naka-flooring. Okay, doon sa nakaharap at saka yung isa ay doon sa may dito gilid sa pangpang. Okay, dalawa yung kanyang tinuturo. Na na natin to, meron na tayong na-explore na ganitong klaseng sign. Mas malaki pa nito, kasya yung isang paa. Maliit lang ito. Dalawa ang item kapag ganitong plastada. Okay? Diyan sa tinuturo sa butas na yan, nandyan yung direction. Tsaka doon sa kabila. Okay? So, i-follow lang yung kanyang butas. So, yung tinuturo nung isa, doon sa may naka-flooring, mayroon siyang bato na malaki, may maliit. Para siyang naka-flooring. So, doon talaga mismo sa creek, ginawa ng design. Kasi, hindi mo siya mahalata. Para lang siyang mga normal stone. Pero isa pala siyang man-made. So, paano nga ba natin ito ma-identify na man-made or nature? Okay, tingnan lamang yung niya, yung kanyang characteristics. Okay, o yung kanyang formation. Malalaman natin kung ito ba ay man-made or nature based doon sa kanyang formation. Okay, ang formation ng mga man-made ay meron siyang mga hugis. Okay, meron siyang mga directional point, meron siyang mga formation ng naka-triangle, saka meron siyang mga supporting sign. Okay, tulad ng nakikita natin ngayon, mga handrail yan na naanod doon sa ibabaw. Okay, sa ibabaw yung galing na anod yan. Kasi yung creek na ito, maliit pa noong unang panahon. Kung kaya may ilang mga ka-TH natin na naka-recover sa may gilid ng creek ng mga tag-isang piraso ng bara, yun ay nahukay sa tubig. Okay, yun yung mga giveaway deposit na nakalagay sa ibabaw or sa mababaw na parte. Okay, kasi yung mga giveaways hindi kasi malalim, mababaw lang yan. Meron ding mga gold coin na recover. Isa lang halimbawa is doon sa may ginawa ng bridge o tulay. So habang nag-construction doon, bumaha ng malakas. Din ngayon, yung forma nasira kasi hindi pa tapos. And then sa flooring, doon sa ilalim or sa
foundation sa bridge, mayroon doong mga bakal na naka-arrange. So doon nasala yung coin. Okay? Doon nakita. So napakaswerte ng isang construction na yun. Yun ay puro. So dito makikita natin yung mga bato. Based dito sa mga bato na nakikita natin ay may ilan na man-made, meron ding mga nature. Okay? Pero malalaman natin yung nature at man-made based sa kanyang ukit. Okay? Yung mga man-made ay meron siyang mga pinapahiwatig. Halimbawa, mga letters, mga hugis. Okay? Minsan mga triangle, minsan mga directional arrow. Tulad nito, meron siyang Y, Y. Tunnel ito katiyats. May tunnel dito na kung saan ay nakatunnel yung item. Kasi yung formation sa creek na ito katiyats, sobrang lalim na. Okay, kumbaga doon sa kabila tuktok na ng bundok. So kung maghuhukay ka sa lalim, solido na. Okay, solid. So hindi na siya malambot kapag hukayin. So mas maganda na siya lagyan ng tunnel. Okay, kaya itong klaseng forma is mga talaga ito, horizontal na mga tunnel. Hindi siya vertical. Meron ding vertical pero matigas, solido. Okay? Kasi medyo malapit na ito sa bedrock. Kung kaya sulit na talaga yung mga dito. Mga bato sa ilalim. Okay? So napakagandang nito. Napakagandang area para i-explore. Pero actually meron itong dito sa part na ito, meron niyang bato na tumagos kabila. Yung kanyang butas kapag lagyan ng tubig, yan ay indicator ng isang tunnel yan na dyan mismo sa area na yan yung design. Okay, kung kaya sa ilang bato na makikita natin, meron tayong makikita ng mga formation na mga butas, pero hindi natin alam yan na pala yung indicator o replika doon sa tunnel na kanilang ginawa. Okay, so ganun yung mga dito, yung ilan sa mga tendency kung paano nila ginawa yung tunnel at anong klaseng tunnel. Okay, vertical ba or horizontal. Ang mahirap talaga i-point out yung entrada o yung entrance, kasi minsan tinakpan nila yan ng bato or sinimento or pinasabog. Ganun yung nangyayari dyan. May ilan rin na buong tunnel talaga yung pinasabog. Kung kaya wala ka nang makikita na tunnel. Kung kaya kung maglukit ka, doon talaga dadalhin sa bundok. Kasi sentro-sentro. Then ngayon, pag-ukayin, napakalalim. Imaginein mo, pang-pang. Tapos patungo sa pinaka-ilalim ng creek. So, sobrang lalim nito katiyats. Kailangan ukayin. Kung kaya, maganda talaga na merong live pointer. Okay? Kasi yan na mismo yung tuturo. Sabi ko yung entrada. Kung paano ba yung structure sa ilalim. Okay? Meron na yan nangyari doon sa isang area na kung saan
live pointer talaga. Okay, so napakaganda kasi kabisado yung area at napaka smooth yung operation nila. Okay, matanda na yun pero maayos pa magsalita. Okay, so dinala sa site at doon ay naano na yung area, familiar. Okay, so napakaganda nito mga katits. So yun lang mga katits, ano? So huwag na kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Follow na rin sa ating Facebook page mga katits.